106.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Okay, sa magandang umaga po sa lahat po ng mga panggapo natin na talaga naman pong humahabol pa sa mga trabaho nila. Kaso late na sila, 9:07 na eh. Okay lang yan, Mare. It's better to be late than to be Sorry. It's better late than never. Oo, ganyan. Ako nakakaloka. Pero hello naman din po sa mga panggapo natin na talaga naman pong nagtatanong, nagtataka. Bakit nga ba? Paano nga ba? At kailan nga ba pwedeng mag-send ng lihim ng liham? Alam nyo mga pangga, walang best time, walang best araw para magpadala. Kung ano yung nararamdaman mo, ibahagi mo agad-agad yan. Alam mo, Mare, masarap talaga yung magkwento ka habang umiiyak ka, habang nararamdaman mo pa yung sakit, di ba? Doon mo kasi mailalabas ang lahat. Kaya naman ngayon, pangga, kung ganito kaaga nagdadrama ka, ano ka ba naman? Ano ba naman buhay meron ka? Kawawa ka naman. Hindi mo siya kakaawaan. Pero Oo. pwede kang padala sa amin ng lihim ng liham sa Energy FM 106.7 na Facebook page. O di kaya naman, kung marami kang time, i-explore mo na rin ang aming pages, Mayora Iska at Lindsay1067. At syempre, pwede ka rin magpadala dyan ng iyong nagmamagandang story. Lalo na kung alam mo yun, Marek, pag gabi hindi na siya makatulog. Oo. Kasi feeling niya walang gustong makinig sa kanya, di ba? So yan. Pwede mo i-share yan dito sa amin. Kaya naman good True. morning sa may mga pinagdaraanan ngayon, sa mga nagbumugto at namamaga ang mga mata. Oo. Kasi hindi nakatulog kagabi, iyak Oo. ng iyak. Bakit mo kasi Gosh. pinagpupuyatan ng taong dapat lupa lang? Uy, lalo na kung amoy lupa siya. Diba? Alam mo, Ginagawa kasi nating mundo ang taong dapat pasulang. Ay! Nakakaloka. Uy, alam mo, ang hirap niya na yung matutulog ka, tapos ang bigat-bigat ng dibdib mo. Diba? Oo, Mare, ang hirap talaga. Hindi yan. Hindi ka makahinga ng maayos Oo. kasi kakaiyak mo, kakahikbi mo, ganyan. Experience mo na yung ganyang moment. Oo, Mare. Ako din. At deserve ko. Grabe ka naman sa part yan. Pero ito nga, tingnan natin kung talaga naman pong umiyak nga ba yung ating letter sender for today's video dito sa Lihim ng Liham! Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay and Diska. Happy Father's Month sa lahat, especially po sa mga tatay na hindi pinabayaan ang obligasyon nila. Yung mga tatay na nagpakatatay talaga. Kahit sa hindi nila anak. Gusto ko lang po sanang i-share itong kwento ko sa inyo dito sa Lihim ng Liham. Araw-araw po akong naghihintay ng mga kwento dito, kaya sana, this time around, yung sa akin naman po ang mabasa ninyo. My partner has always been unfair to me. Kung paano niya ako tratuhin. Ganon din siya sa workmates niyang babae. Kung malambing siya sa akin, malambing din siya sa iba. Since then, palagi na po akong nagseselos kasi syempre, mas maganda pa yung turing niya sa workmates niya kesa sa akin. Pero ako, masasabi ko na tinrato ko talaga siya ng maayos at pinakitaan ko siya ng sobrang pagmamahal. Matagal ko nang alam na may ex yung partner ko at meron silang anak. Hindi niya naman talaga totoong anak yon, pero
Nagpakatatay siya at a very young age. Teenager pa lang siya noon, nagpakatatay na siya. At first, I was really proud kasi ginawa niya yun and ang nasa isip ko, siguro pagdating ng panahon, magiging mabait na ama ito. Kung magkakaanak man kami. Mare, nagulat ako dun ah. Pasensya na ha. Ngayon po, matanda na kami pareho. At kumakayod na. Actually, pwede na kaming magkapamilya. Ikakasal na rin kami kasi na-engage na po kami last April. Nasa isip ko na syempre, gusto ko nang magkaanak sa kanya. Meron na naman kaming stable jobs eh. So why not? Tsaka matagal ko na talagang gustong magkaroon ng anak. We've been together for a long time na rin. Nang tanungin ko siya kung gusto niya bang magkaanak, ang sabi niya, ayaw niya. Ayaw niya talaga. Ako naman sa part ko, ayoko naman na mahirapan ako sa pag-anak kasi nasa 30s na rin po ako. Meron na kaming savings kaya wala na kaming problema sa pagpapalaki ng bata. So alam niyo po yung idea na ayaw niya nang magka-baby kami makes me overthink. Na baka ayaw niya talaga sa akin. Kasi simula pa lang po nung una, hindi niya naman po talaga ako tinrato bilang someone special para sa kanya. Naisip ko tuloy, kinaya niya ngang magpakatatay noong wala pa siyang trabaho. Nag-aaral pa lang siya. Pero ngayon na stable na kaming dalawa, ayaw niya namang maging tatay. Siguro hindi niya lang talaga nakikita yung future niya kasama ako. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking story. Ako nga po pala si Camille. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Camille! Hi Camille! Alam mo Mare, ito talaga yung mahirap na part sa isang relasyon na kapag ikaw ready ka na, tapos yung partner mo hindi pa. Hindi pa ready. O kapag ikaw gustong-gusto mo na, tapos yung partner mo hindi pa ready. Truth. Alam mo Mare, ang iisip ko lang dito, maybe dun sa ex nung jowa mo ngayon, Camille, nagkaroon siya ng trauma or takot. Kasi 'di ba at a very young age, naging tatay na kagad siya sa batang hindi naman talaga niya anak. Nagkaroon siya ng responsibilidad bigla-bigla, naging obligasyon na kagad yung bata. True. So parang siguro na-overwhelm siya nung time na yon, siguro ang saya-saya ng feeling kasi mahal niya yung nanay ng bata. Pero netong nagka-edad na siya, na-realize niya siguro at maaga siyang napagod. Ang hirap pala. 'Di ba? Ganon. Maaga siyang napagod. Buti na lang pwede niyang isoli yung bata dun sa nanay. Kasi hindi naman talaga sa kanya. 'Di ba? Hindi, charot lang. Oo. 'Di ba siguro yun yung na-realize ng jowa mo na hindi pala para sa kanya talaga ang pagiging magulang. Hindi naman siguro dahil sa ayaw niyang magkapamilya sa'yo. Hindi naman dahil siguro na ayaw niya talaga sa'yo. May mga tao rin talaga kasi na choice nila at pinili nila na lang hindi na lang magkaanak. Di ba may ganun, Mare? Kasi okay lang meron. naman yun. Sa mga pangyayari natin nakikinig ngayon, okay lang yun kung choice mo na hindi ka magkaanak. Kasi this is a democratic country. You can do what you want, you can do what you want. Di ba? So may choice tayo sa mga bagay-bagay. So eto naman, Camille, wag mo naman siguro isipan ng masama yung jowa mo. Kasi
at this point, wala pa naman silang problema eh. True. Diba? At wag mong iisipin yung problema hanggat hindi pa siya nangyayari. Mm. At hanggat hindi nyo pa pinag-aawayan. Siguro, yun lang nakikita ko at sa isip ko ngayon na baka dahil nga dun sa past or sa previous na experience niya na nagkaroon siya agad ng anak na maaga, dun sa jowa niya na kahit naman hindi niya talaga kadugo, baka medyo napag-isip-isip niya na this is not for me. Being a parent, it's not for me. Pwede yun. Oo. Ako naisip ko naman dito, Mare, ang dilema kasi nila dito or yung argument is that gusto niya magkaanak pero yung partner niya ayaw. Yun nga. So para sa akin malaking problema ito Oo. lalo na kung talagang mahal mo yung isang tao. So paano? Kasi alam mo, dream din ng bawat, well, hindi naman para sa lahat din talaga ng babae, pero may mga babae talaga in general na alam mo yun, ayaw magkaanak. Pero yung iba talagang ito ko'y babae ako eh. Kailangan magkaanak ako. Correct. Kailangan meron akong alagaan na supling, 'di ba? So, parang masakit siya at saka malaki siyang problema talaga kung iisipin mo. Kasi kapag mahal mo yung isang tao, 'di ba? You would want to start a family with him or Correct. her. Pero it's a different story dito po sa ating kwento ngayon with Camille at saka sa boyfriend niya. Kasi mare ayaw magkaanak ng lalaki. Oo nga. Alam mo, karamihan ng kilala kong lalaki gustong-gustong magkaanak at saka talagang drawn talaga sila doon sa anak nila. Talagang nababaliw sila halos kapag alam mo yon, nakikita nila yung anak nila. Pero it's a different type itong lalaki na ito. So, kailangan nyo pag-usapan, feeling ko. Kasi maaaring ngayon, tulad ng sinabi ng partner ko, hindi pa siya problema. Pero as time goes by, magiging problema yan, Mare. Correct. Lalo na kasi ang babae, ito si Camille, tumatanda siya eh. Oo. Yun yung pangarap niya, yun yung gusto niya mangyari, gusto niya magkaanak. Diba? At tayo mga babae, may biological clock kasi tayo. Oo. So, pero ayaw nung boyfriend niya. So, paano na yung pangarap niya? Oo. So, yun. Alam mo man, ito talagang dapat nilang pag-usapan kasi hindi po pwedeng magkaiba kayo ng gusto mangyari sa buhay nyo. Kasi nga partner kayo. At kayong dalawa magkasama habang buhay. Ngayon, kapag ganito kalaking conflict nyo parehas, I'm sure bandang dulo, in the future, malaking pag-aaway ang mangyayari dito at malaking sisihan. True. At yun ang dapat iwasan natin. Kasi nga, sa buhay natin ngayon, alam mo, partner, naniniwala talaga ako na maigsi lang ang buhay ng mga tao, kaya kailangan make the most out of it. Totoo. Di ba maging masaya na lang tayo? Piliin natin yung mga taong magiging masaya tayo kapag kasama natin. True. At piliin natin yung mga goals at pangarap natin sa buhay. Gawin talaga natin yun. Totoo. Di ba? Mahirap kasi pilitan ng isang tao kapag ayaw niya. Oo. Di ba? O sige, sabihin na natin, pinikot mo yung jowa mo, nagpabuntis ka na hindi niya alam. Di ba? Yung pinilit mo lang siya. Oo. In the future ba, marirealize mo or mararamdaman mo na ginusto rin ba niya na magkaanak kayong dalawa? Baka hindi ka panindigan eh. Correct. Yun ang mahirap kasi dito, Mare. Kaya naman hanggat maaga pa, Camille, mag-isip-isip ka na. Kung gusto mo talaga na pamilyang merong anak, feeling ko yung boyfriend mo ngayon, yun yung taong hindi makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan na gusto mo. And the clock is ticking, ha? Correct. Mahirap yan yung tipong hintay ka ng hintay for him to, finally realize na, hindi, gusto nating magkaanak. Hindi, yung pamilya natin kailangan ng anak, kailangan natin ng babies, ganyan. Kasi what if hindi na dumating yung time na yon? Oo. On the contrary, Mare, baka ngayon lang yan. Oo. Baka ngayon lang yung state of mind nung jowa niya na ayaw niya magkaanak. Kasi siguro maraming iniisip, baka naman hindi pa, parang sa tingin ni Camille, financially stable na silang dalawa at alam mo yon, meron na silang sufficient na tawag dito, Funds. pera Oo. para suportahan yung magiging anak. Pero what if hindi pa yun enough Para dun sa lalaki? 'Di ba? So malamang sa alamang, dalawang bagay lang yan, hindi pa siya ready or talagang ayaw niya. Masaklap kapag talagang ayaw niya. Oo, Mare. So, para sa akin, kung talagang buo na yung desisyon ng lalaki na hindi talaga para sa akin yung pag-aanak, I'm so sorry pero hindi kita mabibigyan ng anak. Ba't sinako? Oo, dalawa lang yan. Tanggapin niya na ganun talaga Oo. maging buhay nila na wala silang anak. O maghahanap siya ng lalaki na kapantay niya yung wavelength ng utak na gusto, na gusto rin ng anak. Oo, na gusto rin magkapamilya, gusto magkaanak. Malaking deal yan sa mga babae. Oo, Mare. Di ba? Yung magkaanak, magkaroon ka ng baby. Alam mo yung katulad ng ugali mo, Oo, pwede mong oy, parang bihisan. Hindi tayo sure doon sa katulad na ugali. Di ba? Medyo nakakakaba yun. Oo. So, alam mo yun, kasi yun nga, you don't have a lot of time, lalo na nasa 30s ka na. Although, sabi nga nila, kahit 40s naman, pwede manganak. Pero, gusto mo na eh. Ngayon palang gusto mo na. Gusto mo na. So, mag-decide ka na ngayon kung ano ba, hihintayin mo ba siya na magbago Oo. yung isip niya, yung decision niya, or talagang aalis ka na ngayon pa lang. O At- bounce ka na, par. Oo. O alis ka na kasi hindi magandang hindi maliit na bagay. Well, for me, only for me, hindi maliit na bagay yung ayaw mo magkaanak with Oo, me. at hindi talaga maliit na bagay yun, Mare. Oo. Malaking bagay yun. Diba? Kasi ito talaga yung conflict na mahirap solusyonan. At hindi
hindi kayo mag-meet halfway dito. Oo. Kasi walang gitna to. It's either merong anak o walang anak. Are Yun you lang in yun. or out? Oo. Guys, sabi nga ni Sandara Park. Oo. Are you in or out? Yan Yun lang lang. yun. Di Yun lang ba? ang choice, yes or no lang. Walang maybe dito. Siguro hintay ka pa ng another 6 months or to 1 year. Oo. Para sa akin Tagal. Pero 6 months to 1 year to insist on having a baby with him. Kasi kapag lumagpas pa yan ng 1 year, naniniwala ako na teka lang, pag wala pa rin nangyayari at ayaw pa rin magbago ng desisyon mo, ng isip mo, sige na, okay na. May Oo. iba kang gusto, may iba akong gusto. Enough reason na yan for me to, be Correct. apart from you. Baka Diba? hindi talaga ako yung deserve mo at hindi talaga ikaw rin ang deserve ko. Oo. Di ba palayain natin ang isa't isa? Kailangan maging masaya tayo. Di ba? Yan nga yung isa sa mga magagandang dahilan, Mare, para maghiwalay eh. Kasi Oo. walang infidelity na nangyari, hindi kayo nagkagalit, di ba? It's just that magkaiba yung goals ninyo sa buhay. Pero masakit din siya, Mare, no? for you, masakit. Oo, masakit siya kasi dahil lang dito hindi tayo nagkasundo tapos maghiwalay tayo kahit mahal na mahal natin isa't isa. Pero Oo. hindi natin kasi pwede ipilit ang mga bagay. Totoo. Di ba hindi natin pwede ipilit yung mga gusto natin kasi kapag pinilit lang natin yon, makukuha nga natin pero hindi siya masaya. Mm-mm. Hindi tayo magiging maligaya in the long run. Mm-mm. At hindi tayo magiging satisfied kapag ganun nangyari. Ang pangit din kasi, Mare, kapag pinilit mo yung isang tao, di ba? Yun nga Oo. tulad ng sinasabi mo. Kasi hindi bukal sa kanyang kalooban na magkaanak. Oo, di ba? Iba kaya yung sarap ng pakiramdam kapag yung lalaki yung gusto ko na mag-baby. Di ba? Iba yung sinasabi ko sa inyo. Hello, Romel, kung nakikinig ka ngayon, para sa'yo talaga to eh. Kasi kinukulit talaga niya na, gusto niya na talaga magkaanak. Gusto ko na rin magkaanak. Lahat ng mga tao sa paligid namin, gusto na kami magkaanak. Oo, bakit di ba kasi kayo magsimula? Pero ang sinasabi ko naman, teka lang, matres nyo ba? Matres ko, di ba? Nakakaloka kayo. So, in due time siguro. Oo. Yan. So, hindi talaga siya minamadali. And for you, ate, hindi rin siya pinapatagal. Correct ka. Kasi lalo na, sabi na nila, financially stable na sila. Diba? May pareho na silang trabaho. So, what's causing the wait, di ba? Oo, alam mo Mare, perfect timing talaga dapat kasi hindi minamadali at hindi pinapatagal. Mm-mm. At it takes a perfect person din talaga to make a Oo. family. Kasi di ba, Mari, kapag mahal na mahal mo yung isang babae sa part ng lalaki, excited ka to start a family with her eh. Alam mo, nakikita mo na siya yung magiging asawa mo in the True, future. diba? Diba? Nakikita mo yung sarili mo na kapag gumising ka isang araw, gumising ka ng umaga, siya yung katabi mo. Oo. At may ririnig niyo yung mga anak niyo naglato-lato. Diba? Diba? So, dapat excited kayong dalawa sa life and to start another life Diba? together. Kaso hindi ganun eh. Bakit walang excitement? Diba? Menopause na ba yung lalaki? Di, may mga Ganyan. lalaki yan talaga, Mare, na gusto lang talaga nila ng partner in life, pero ayaw talaga nila magkaanak. Actually. May mga ganon. At Oo. acceptable naman yung mga ganon, Mare. Pero sad for Camille. So, Oo. if I were you, wait a little while. Tingnan natin kung makukumbinsi siya or iskerda ka na kapag Oo. hindi. Ang dapat Kasi- mong gawin, panood ka lagi sa kanya ng mga TikTok videos sa mga baby. Tapos sa Instagram din, gano'n. Oo. Na magpadala ka ng mga links sa kanya. Oo. I-share mo sa kanya yon. Tapos mag-share ka na mag-share sa Facebook Oo. ng mga baby. Hanggang sa i-block ka niya. Kasi buwisit na siya sa'yo. Di ba? Malaking bagay yan para sa mga babae. Correct. So, good luck naman sa'yo, Camila. Thank you so much for sending in your story. Maraming salamat din kung kahit papaano meron kang nakuha sa mga payo namin. At sana nga meron, man. At sa mga Oo. pangga natin dyan na may pinagdaraanan, bukod sa deserve nyo yan, ibahagi nyo yan sa amin. 9:25 na po ng umaga. Ako pa rin po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At kasama kapiling nyo pa rin ang nag-iisang mayora nyo sa radyo, Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Once again, 9:25, Whitney